Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anakan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri! Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa agrikultura. Siyempre, bago po ang lahat ng yan, magpugay po muna tayo sa ating Panginoon na siyang may likha ng lahat. Lord, sa katahimikan po ng aming mga puso, kami lumalapit sa inyo. Bigyan mo po kami, Lord, ng kalinawan ng isip upang maunawaan namin ang tamang landas. Lord, gabayan mo po kami sa bawat desisyon at hakbang na gagawin. Iwasan mo po kaming maligaw ng daan at palakasin ang aming mga loob sa panahon ng pag-aalinlangan. Nawa ang inyong kalooban ang mangibabaw sa lahat ng aming mga gawain. Tinataas po namin din, syempre, ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, huwag kalimutan ang iyong mga pangarap. Sila ang iyong gabay. Magandang umaga po. Kamusta? Ako po si Ella Arsiaga, ngayon po yung araw ng Sabado. Una na po agad sa buwan ng Agosto, August 2, 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 31 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lamang po, bagaman meron po tayong solid following, no, babanggitin po natin sila lahat isa-isa as we try to go through sa ating mga greetings, messages. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Yan, pwede kayo mag-iwan ng mga mensahe po ninyo sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, kabilang mga personal missionary radio po ng DZAS. Sa talapitang 702 po tayo sa AM band. And of course, as mentioned, we are always happy to read and interact with our listeners, mga taga-subaybay po ng Maunlad na Pilipino. Una na nga po dyan, madalas pong first honor si Ma'am Helen Arellano. Parang sa imagination ko, Ma'am Helen, meron kayong alarm for all the programs of FEBC and kabilang po ang Maunlad na Pilipino sa mga pinakamaaga, especially for Saturday. Kaya kayo po lagi ang una. Thank you so much po. Ang kanya message, mapagpalang umaga sa MNP. Nawa ang pag-iingat ng Diyos ang lagi natin pinangahawakan. Dumaan man tayo sa unos ng bagyo at ang mga magsasaka at mga isda, lagi kayong ingatan. Maging ang host ng MNP, ingatan po kayo palagi. Thank you so much po, Ma'am Helen. And greetings din po kina Euforsina Bernardino, Nora Cancela, Liwayway at Yan Sayan. God bless po sa Maunlad na Pilipino at 702 DZAS. From Sir Epifanio Salvador na nag-share po and to all, in-encourage niyo po, no? Good morning, share na po natin. Magandang umaga din po kay Sir Ronald Young, Robert Aguyo, Gloria Lalik Di Mayuga, blessed morning Ma'am Ella and Kajan. Hello po Kajan Enriquez. Ganyan din po bagbati rin kina Eden Rosales Lopez, Leonida Tela Sacada Rubio,
Rosa Arigin, Ma'am Lita Peran, magandang umaga po sa inyo. Listening from Kalumpit, Bulacan. Good morning po, Ma'am Evangeline Manggubat. Good morning din po sa inyo, Sir Nestor Ballesteros. God bless and good morning po mga magsasaka sa Diyos ang papuri. Ayun, ganun din kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa tingin. Good morning po. Amen. Meron ba tayo na miss out? Meron din po tayong mensahe from Ma'am Edith Belen. Blessed morning, Ma'am Ella, and to all the listeners of MNP. Kaya din po once again, kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Blessed Saturday morning po, Ma'am Ella Orshagat, sa lahat ng listeners na Mauna de Pilipino. God bless your ministry. Ma'am Dulce Alicante. Hi, Ma'am. Magandang umaga po, Miss Ella, sa ating mga magsasaka at mga isda. Ingat po. Thank you, DA, for sharing. God bless po. Yun. And from Sir Jonathan Tayo. Good morning po, Mauna de Pilipino. God bless po sa inyong programa. Mula sa South Commuter Railway Project sa Santa Rosa, Laguna. Good morning po sa inyo lahat. And of course, para sa umagang ito, sa mga hindi po nakasubaybay ng ating previous episodes, meron po tayong talakayan na nagpapalaganap ng kabutihan. Or should we say, kabutihan. Ano ba yung tama, no? Pero anyway, we'll be joined later on by the owner of Kabutihan Farm, ang founder din po ng Kabutissimo Foundation na matatagpuan po sa Amadeo, sa Cavite. Walang iba kundi si Sir Ringo Anakan. And of course, tunghayan din ang Regions on the Go, Uned Komunidad, katuwang ang DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment na batid ba ninyo. Syempre po, no? Bakit po pala namin itong kay na Sir Ringo once again? We would like to also update you na meron din siyang feature sa ating official newsletter ng DA Central Office, ang AGI Trends sa May issue nito. Yun. So, pwede nyo po yung balikan. Matatagpuan po yan sa ating online repository. Kung hindi po kayo makadaan physically sa DA Central Office, sa website po ng DA sa www.da.gov.ph. Hanapin nyo lang po yan sa publications along with all the other success stories ng ating gagawaran ng agrikultura. And of course, sa lahat ng segments na nabanggit namin sa inyo, muli, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayon, nandito naman tayo sa bahagi kung saan maririnig natin ang latest mula sa ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Matagumpay na isinasagawa ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon o DARFO 3 ang 2025 First Semester Assessment ng High Value Crops Development Program o HVCDP at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Nitong ika-15 ng Hulyo sa DARFO 3 Conference Room, City of San Fernando, Pampanga. Ito ay pinangunahan ng mga kawani ng HBCDP at NUPAP sa pamumuno ni Regional HBCDP and NUPAP Focal Person Engineer ABP David. Ito ay dinaluhan ng mga HBCDP Coordinator, Report Officer at Agricultural Program Coordinating Officers ng bawat lalawigan ng Gitnang Luzon. Nagpaunlak naman si DARFO 3 Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr. ng kanyang mensahe ng pasasalamat sa mga katuwang ng kagawaran sa bawat lalawigan para sa kanilang pagsisikap at pakikipagtulungan. Pinuri rin niya ang malaking kontribusyon ng HBCDP at NUPAP para sa sektor ng agrikultura. Sa pagtitipong ito, nagkaroon ng presentasyon at pag-uulat ang mga Provincial Coordinator at Report Officer ukol sa kalagayan o status sa pamamahagi ng mga proyekto o interbensyon sa ilalim ng HBCDP at NUPAP sa kani-kanilang lalawigan. Ibinida rin nila ang mga kwento ng tagumpay ng kanilang mga natulungang samahan. Nagkaroon naman sila ng talakayan kung saan sila ay nagbahagi ng kuro-kuro
suwestyon at idea hinggil sa mga natukoy na hamon upang mapabuti ang mga implementasyon ng mga proyekto at programa. Ibinahagi naman ng mga kawani ng HPCDP ang mga ulat patungkol sa distribution status of machineries, infrastructures and small-scale irrigation projects, status of the submission of issuance slip and sign material list, status and implementing guidelines of the Gulayan sa Barangay Project at weekly planting and harvesting report. Sa pagtatapos ng aktibidad, nagbahagi naman ng pananalita si RAPSI Chairperson Onesimo Romano. Anya, mahalaga ang mga pagtitipong katulad nito para sa mas mahusay na implementasyon at iba't ibang proyekto at aktibidades ng programa. Alexander A. Cortillo Jr. para sa Agribalita, Central Luzon. Nagsilbing daan sa masusing pagsusuri ng programa at naging plataporma sa ugnayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagpaplano ang isinagawang Fiscal Year 2025 Mid-Year Assessment ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Layunin nitong higit pang mapalakas ang urban agriculture hindi lamang sa pagtatapos ng 2025 kundi maging sa pagpapatuloy ng programa sa mga darating pang taon. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 5 ang nasabing assessment noong ika-7 hanggang ika-11 ng Hulyo sa Ilosin, Sorsogon. Ang 5 araw na pagtitipon ay dinaluhan ng mga regional focal persons at opisyal na tagapag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang mga kinatawan mula sa mga kaakibat na ahensya gaya ng Agricultural Training Institute, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, Bureau of Animal Industry at Bureau of Plant Industry. Bawat tanggapan ay nagbahagi at nagulat ng kani-kanilang pisikal at pinansyal na nagawa mula Enero hanggang Hunyo sa kasalukuyang taon. Sa pagtatapos ng aktibidad, inihayag ng NUPAP Program Management Office o NPMO ang mga pangunahing rekomendasyon upang mas mapalakas ang implementasyon ng NUPAP. Kabilang sa mga ito ay ang mas malapit na koordinasyon sa BPI para sa PhilGAP certification, pagpapatibay ng ugnayan sa merkado sa tulong ng AMAD at Kadiwa, at ang pagpapalawak ng makikipagtulungan sa mga pribadong sektor. Binigyan diin din ang kahalagahan ng cost and return analysis, pagsusuri sa infrastruktura at pagtataguyod ng agripreneurship bilang bahagi ng pagpapaigting ng programa. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Magandang araw. Ako po si Janina Brosas ng DA Eastern Visayas. Matagumpay na nairaos kamakailan ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA Congress and Summit sa pangunguna ng Department of Agriculture Regional Field Office 8. Isa itong makahulugang pagdaraos kung saan isa sa mga highlights ay ang mainstreaming ng Climate Resilient Agriculture o CRA sa lahat ng mga programa at proyektong ipinapatupad ng kagawaran. Tinalakay din ang mga kaagarang pangangailangan ng kolektibong pagkilos kontra sa climate change para maprotektahan ang food security at mga hanap buhay sa kanayunan. Ito ay dinaluhan ng aabot sa 416 na mga partisipante kasama na ang mga pangunahing opisyal, researchers, mga magsasaka at mga kasama mula sa pribadong sektor. Muli, ito po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DARFO 8. Aurel Raiz, Department of Agriculture, Caraga Region. Bilang bahagi ng malawakang hakbang upang maging moderno ang sektor ng agrikultura at mapataas ang produksyon ng mga magsasaka, namahagi ang Department of Agriculture o DA Caraga ng mga makinaryang pre- and post-harvest facilities na nagkakahalaga ng 72 million pesos sa 46 na Farmers Cooperative and Associations or FCAs sa rehiyon kamakailan lamang. Ang mass turnover na isinagawa sa Butuan City ay kaakibat ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng modernisasyon ng agrikultura. Ang turnover ceremony ay pinangunahan mismo ni DA Caraga Regional Executive Director Arlan Mangilin. Kabilang sa mga ipinamahaging makinarya, ang 10 unit ng 4-wheel drive tractors, 7 corn combine harvesters, 2 rice combine harvesters at marami pang iba. Ayon kay Johnny Tinioso, chairperson ng Bunawan Agusan Sur Corn Farmers Association, ang pag-aani ng isang hektaryang maisan ay karaniwang umabot ng 1 linggo. Ngunit ngayon na nagkatanggap sila ng corn combine harvester, kaya nitong tapusin sa loob lamang na 3 oras. Ito si Aurel Raiz ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV.
Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. At kagaya ng nabanggit ko kanina, makasama po natin ang may-ari ng Kabutihan Farm at founder rin ng Kabutissimo Foundation sa Amadeo, Cavite. Welcome po sa Maunlad na Pilipino, Sir Ringo Anakan. As we start our interview, atin nga pong ipakilala ang ating sarili at ano po yung ating pangalan ng ating farm. Ako po si Ringo Romero Anakan at ang pangalan ng farm namin ay Kabutihan Farm. Ano po yung naging dahilan natin? Bakit po tayo napunta sa first off po, no? Saan po tayong bilang isang OFW po? Saan po tayong bansa napunta? Bakit po tayo dito dinala na masasabi natin ng tadhana? At pwede po ba nating ikwento yung mga pinagdaanan natin bilang isang OFW? Okay, so unang-una, nauso kasi ng OFW noon. Ewan ko lang, college pa lang po ako, ang magulang po parang may gustong mag-abroad talaga. Kasi para bang kapag may nag-abroad sa pamilya, makakangat-angat sa buhay, sabi nga nila. So ako yung parang nag-sacrifice mag-abroad. Though ayoko talagang lumisan ng bansa because I love Philippines. Dahil nga ako na-depressed, dahil po ako yung nag-board exam sa PT. As PT po ako by profession. Hindi ako pumasa. Ang tatay ko gusto may mag-abroad sa amin. Parang ako na yung nag-sacrifice. So napunta po ako sa Italia. Yun. So, sa Italia, siyempre, alam niyo naman po ang buhay namin. Para kami yung nasa movie na Milan. Kung nakaka-upload po kayo sa mga kababayan po natin sa Europa, kami po yung naglilinis ng bahay, domestic helper po kami, dog sitter, baby sitter. Kahit na ng trabahong bahay, pinapasok namin yun. Dahil yun lang ang job para sa amin. Mga challenges sa pagiging OFW, siyempre. From Philippines, wala akong job experience. Pumunta ko ng Italia. First job ko siya. So, parang unang-una culture shock. May ganito pala nag-exist na mundo. Hindi katulad sa Pilipinas, no? Tapos ay, dati sa bahay, pag pinaglilinis ka ng nanay mo o ng tatay mo, no? Dito, Italiano na ang nagpapalinis sa'yo. Tapos, luluhod ka talaga sa inodoro. So, yun ang aking personal na experience. Parang, na-culture shock ako, pangalawa, siyempre, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Tapos nakapagpababa pa yung maglilinis ka ng inodoro. Hindi ko sinasabing hindi siya marangal. Kaso nga lang, coming from the Philippines, nakapag-aral ka ng 5 taon, no? Parang taas ka ng tingin sa sarili ko, tapos doon lang po ako pumaksa. And then pangatlo, yung aside sa diskriminasyon na bababa ang tingin sa'yo, naandun yung, siyempre, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa magulang mo, sa kaibigan mo, malayo ka sa Pilipinas. Talagang literal na totoo yung homesick. No? Kahit hanggang ngayon, homesick pa rin ako kahit saan magpunta. There's no place like home. Yun po yung aking tatlo na talagang challenge nung ako yung nag-upload. Tayo po ay nasa ilang taon noong napunta po tayo sa Italia. Tayo ba from graduating sa ating kurso, diretso na tayo sa ating OFW life? Yeah, I was 20 years old after graduation. Siguro 3 buwan lang ako nagpahinga. Nag-abroad na po ako. So, almost 25 years na po ako nag-abroad. At karaniwan po sa ating mga OFW, nabanggit po natin kanina lang, no, masakit na, ito po ay real accounts, pero ang nabanggit po natin kanina, ito lang yung trabaho na para sa atin at tunay na nakaka-culture shock ito. Dahil dyan, Sir Ringo, kailan po ninyo napagtanto na, gusto ko pa pala mag-level up yung buhay ko? Siguro, depende rin sa tao, sa mindset po yun. Dahil nga po, medyo mataas talaga ang pangarap ko. May nararamdaman kasi ako na parang I can be more, parang kaya ko pang mag-step up or mas magagaling pa tayo sa ibang lahi. Napatunayan ko sa sarili ko yun Na okay nga tayo mga domestic helper, pero tayo may napag-aralan, tayo may natapos sa Pilipinas at hindi siya biro. Kaya doon challenge ko ang sarili ko na kinakailangan kong mag-step up. So nag-aral ako ng Italian language, naghanap ako ng ibang trabaho na bukod sa bahay. Yun, I think kayang-kaya ng Pilipino kapag ka talagang nag-focus ka lang. Ayun, so dito na nga po nag-umpisa yung ating mga pangarap at ating nga po, ayon po sa ating impormasyon, unti-unti na po nating naitayo yung ating Kabutihan Farm. Ano po yung kwento natin? Bigla tayong nag-shift, Biglang from our work sa Italia, biglang, meron tayong naisip na farm. Ano po kayo nag-inspire dito?
Kabutihan Farm is inspired by an OFW. Kasi pag nasa ibang bansa ka, you tend to lose your entitlement, ikaw, bilang tao, no? Tapos, kapag nasa ibang bansa ka, ang nangyayari is, may mga taong maaaring tumulong sa'yo, no? May mga taong maaaring makapagpabago sa'yo ng buhay. So, merong akong na-encounter na gano'n, na nabigay sa akin ng learnings, no? Paano maging financially stable. So, yung Kabutihan Farm ay nagsimula doon. Dahil nagawan ako ng kabutihan, I have to give back kabutihan. So, ginawa ko po yung Kabutihan Farm kasi po is, gusto kong mag-give back sa Pilipinas kasi mahal ko ang Pilipinas. Tapos, doon na po pumasok kasi yung, alam mo, typical, hoy, baka naman gusto mong paaralin tong batang ito. So, doon nagsimula sa isang gusto mong tumulong na magpagpatapos hanggang sa dumami na. Gusto mong maging institution na siya. So, ang Kabutihan Farm ay na-design dahil sa kagustuhan kong makatulong sa Pilipinas, sa community, at sa mga batang katulad kong dating ginapang ng magulang para makapagtapos ng pag-aaral. So, Kabutihan Farm is a design to help our kababayan, lalo mga gustong matapos ng pag-aaral because it is connected to Kabutissimo Foundation. Bali, sa kasasabi lang natin dito, una, whenever you have the opportunity to do good, be good. Nakakatawa, no? Na may uwi natin talaga itong ganitong klaseng aral. At isa pa itong mga, kumbaga, iniiwasan nating ma-fall or mapuntahan ng mga OFW natin yung hindi na-manage, yung kinita, yung pinaghirapan sa ibang bansa. At sabi niyo nga po, ito ay kumbaga, pay it forward ninyo. Ano po specifically doon sa financial aspect na talagang nasabi niyong nagpalago doon sa naipon natin or napundar? So, noong nandun ako sa ibang bansa, natutunan ako mag-manage ng pera. So, I invested my hard-earned money sa iba-ibang sector. So, bumili po ako ng property. Tapos, from property, nakabili po ako ng farm. Tapos, doon na pumasok yung, maraming mga OFW nakatiwang-wanga yung farm. Tapos, hindi naman siya na kumikita. No? So, dahil nga pagka-OFW, bumili ka ng lupa, bumili ka ng farm. Kaso nga lang nakatiwang-wang. So, gusto ko nga di ba mag-level up. So, yung lupang nabilin po namin out of pag-iipon ko, pag-i-invest sa habang nasa ibang bansa. Doon po pumasok yung pag-grow ng kabute. Doon kami nagsimulang mag-mushroom farming. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na yung, nag-grow ka, kumita ka, nakatulong ka nga sa aking scholarship, plus nakatulong pa ako sa aking family. So, doon na po nagtapos yung posibilidad na maaaring hindi na mag-OFW yung aking mga pamilya. At syempre, dahil nakita natin ang potential na ito na yung napili nating pagyamanin. So, konting backgrounder po tayo siguro sa Kabutihan Farm. Ilang hektarya po ito? Saan ito matatagpuan? Ang Kabutihan Farm po is 3.3 hectares. Matatagpuan doon sa Minantoc West, Amadayo, Cavite. At ang Kabutihan Farm po ay isang agriturismo na gusto po namin i-promote na mayroong business o may pag-asa sa agrikultura, lalong-lalo sa mga OFW. So ito pong Kabutihan Farm po, we grow kabute. Nag-grow po kami ng kabute. From nag-grow na kabute, nagagawa po kami ng mushroom burger, mushroom Shanghai, mushroom chicharon, mushroom bagoong, mushroom Shanghai. Yan, yun po yung aming produkto. At syempre, of course, fresh mushroom. Yun po yung pinaka-main produkto or ginagawa dito sa Kabutihan Farm. At dito po sa ating nabuong farm, meron din tayong foundation. Pwede po ba natin ikwento? Ano naman po itong Kabutissimo Foundation at kailan po ito nag-umpisa? Ang Kabutissimo Foundation ay kapatid ni Kabutihan Farm. Bakit po sabing namin kapatid? Kasi po, dahil kay Kabutissimo Foundation, lumabas si Kabutihan Farm. Tapos, ito po yung nag-umpisa nang narehistro namin ito sa SEC. It's 3 years ago. Ito po is rehistradong foundation kung saan ang kita po ng Kabutihan Farm, ang portion po nito ay napupunta po sa aming foundation. At ang foundation po ay nagpo-promote ng mga gustong makapagtapos ng pag-aaral ng mga bata na walang kakayanan po pumasok sa eskwela dahil walang baon, dahil walang pangkain. So doon po pumapasok si Kabutissimo Foundation. At natatakot po kasi ako bilang OFW habang ako ay nasa ibang bansa, yes, pwede kang tumulong. Kaso nga lang kapag tumigil ka na sa pag-abroad, hindi ko alam paano masusustain yung pagtulong sa Kabutissimo Foundation. Kaya po inilabas si Kabutihan Farm para yung portion po ng Kabutihan Farm ay makapag-sustain sa aming mga foundation o mga scholars. Sa kasalukuyan po, ilan na po yung scholars natin simula nung umpisa pa?
Ngayon, 28 na po ang scholars natin ngayon at nakapagpatapos na tayo ng 3 kolehiyo. Yung iba talaga may trabaho na, may pamilya na, ninong pa nga ako. Yan, so maganda na po ang buhay nila. Yan po yung ating ginagawa ngayon. Magbabalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo lang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino. Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Maunlad na Pilipino. Sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Welcome back po. Kasama pa rin po namin kayo dito sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin ang owner ng Kabutihan Farm at founder din ng Kabutissimo Foundation sa Amadeo, Cavite, si Sir Ringo Anacan. At syempre po, pupunta naman tayo sa usapang negosyo. Ito yung ating isa sa mga magagandang, yung talagang nakaka-entice. Lalo na sa mga meron namang pampuhunan, talaga namang, na natin yan, i-grab na natin ang opportunity na ito. For Kabutihan Farm, Kabutissimo Foundation, isa po talaga yung parang common denominator, si kabute. Yeah. Bakit po kabute sa lahat ng pwede nating commodity? Okay. Sa aspetong negosyo, ang kabuti kasi, unang-una, I am fan of mushroom. Gusto ko talaga ng kabuti. Kasi naalala ko nung bata ako yung tatay ko, pagka umuulan, lumalabas ng bukid, tapos may daladalang kabuti. Ang sarap ng feeling, parang ang linamnam, ang sarap-sarap. Tapos, every time na uwi ako ng Pilipinas, hinahanap ko yung burger, yung mushroom burger, yung kabuti. So, nakita ko, bakit kaya hindi ko gawin siyang business, no? To think na sabi ko nga is, yung iba kasi nahihirapang magnegosyo pagka sa palay, sa mais, hindi naman ako talaga, wala akong kakaya ng knowledge na gano'n. Unlike yung kabote, parang umulan, umaraw, bumagyo, ano mangyari? Tuloy-tuloy ang kita. Para kasi hindi siya mahirap i-maintain. Kaya kabote ang aming napiling produkto. Plus, dahil nga gusto nga namin mag-pop up yung kabutihan sa bawat Pilipino, bawat OFW. Ang kabuti kasi walang pinipiling lugar. Mag-uusbong yung kabutihan. So, doon ang main concept bakit kabuti ang aming gustong produkto. Madali siyang ma-maintain, kinakailangan mo lang ng patience, pero magbibigay sa iyo ng maraming harvest. Parang kabutihan, pag nagtanim ka ng kabuti, di ba? Harvest ka ng kabuti. Pag nagtanim ka ng kabutihan, harvest ka ng kabutihan. Parang yun po ang pinaka-reason bakit kabuti. Sobrang nakakatuwa naman yun dahil hindi naging wasted opportunity na kunin yung pangalan
ng produkto doon sa negosyo natin. At dahil dyan, figurative at literal po yung ibig sabihin natin ng pagiging, yun nga, sa kabute, di ba nakakatawa, bigla siyang sumusulpot. At ganun din yung sa kabutihan natin na ipapasa natin sa ibang tao mula sa ating mga kaibuturan ng ating puso. At dahil dyan, sa ating pong experience sa pagnenegosyo, kasi po all our life, no, gano'n po pala tayo katagal sa Italia bago tayo nag-shift sa ating farm business? Ako siguro 20 years ako nag-abroad. Kasi kung 5 years po namin ginagawa ang pagkakabote, yun. Almost 20 years po ako nag-abroad. So, dun sa 2 dekada na yun, yung shift natin talaga, pero nakita natin dun yung eagerness, yung ating pagtanggap talaga dun sa napili nating negosyo. Meron ba tayong by any chance na hinarap na mga, syempre, hindi naman tayo lahat may resource, ano? Hindi natin alam lahat yung about sa technology, paano natin na produce yung mga products natin. Ano kaya yung masasabi nating mga hamon, especially sa pag-uumpisa? Una, syempre, knowledge. OFW ko, tapos hindi ko alam kung anong kalakaran sa Pilipinas. So, naghanap kami na paano magsimulang mag-grow ng kabute. Luckily, nakapag-attend kami ng mga seminars. Paano mag-grow ng kabute. Tapos, pangalawa, syempre, financial. Kasi hindi naman, lahat po ng business ay may risk. Lahat po ng business ay kinakailangan ng puhunan. So, yun po ang pinaghandaan. So, bilang OFW, paaring sumali ako sa paluwagan para makapag-start ng business. Nangutang ako para makapag-start ng business. Ako naman po, pinagkuha ko po yung mga puhunan na, yung aking sinusweldo dati. Kumbaga, 1 taon before ko mag-launch ng business, nag-ipon po ako. Hindi po talaga kinakailangan na agad-agad, no? So, pinaghandaan ko po siya. Una, financial. And then, pangatlo, syempre, yung location. Location. Kinakailangan meron kang location. Good thing nga, nakapagpundar na ako ng ganitong mga properties, no? So, nakakuha po ako ng pwesto. So, hindi po siya biro kasi na i-develop mo yung lugar, lalong hindi sa iyo. Yun po yung isa sa naging challenge. And then, of course, yung conversion ng materials na, let's say, nagkaroon kami ng kabuti. Ang dami noon. Sobrang dami noon kami na-harvest na mushroom. So, paano ko siya i-dispose? Yung po naman lumabas yung mga produkto. Doon naman po yung nag-seminar. Alam ko, naniwala po ko, knowledge is one. Di ba sabi nga ng mga kabayan natin, knowledge is power. Mali po, knowledge is profit. Kung wala kang knowledge sa isang bagay, hindi ka magiging profitable. Kailangan pag-aralan po natin ang isang bagay bago tayo mag-profit. Yeah. At nabanggit natin, ang galing yung ating puhunan sa lahat na. Nagpaluwagan, nangutang, yung ating syempre na pag-ipunan, at nagkaroon na din tayo ng mga trainings. Ano? Pwede ba natin maibahagi kung magkano yung naging puhunan natin? Ano ba yung mga pangunahin po natin pinagkagastusan sa pag-umpisa ng negosyo natin? Baka naman meron tayong impormasyon sa kabuoang kita rin ng ating farm. Yung kita pa, pwede pa namin i-forward sa inyo yung pinakadetalye. Nang naalala ko lang po, nung nagsimula po kaming mag-grow ng kabute, so sa backyard lang po kami nagsimula nung una. Tapos ay ang materials po pagbili, ang naalala ko po, 20,000 lang po kami nagsimula, 20,000 pesos. Tapos syempre yung labor kami ng mga magkakapatid ang mag-aasikaso. So sabihin po natin mga 20,000 kami gumastos sa materials, 10,000 naman po sa knowledge at pag-seminar. Yun, dun po kami nagsimula sa 30,000 na yun. Yung 30,000 na yun is mga ilang daang fruiting bags ang lalabas, no? At yung fruiting bags din po yun ay magbibigay po sa inyo. Actually, kung titingnan po namin sa data pinag-aral namin, triple po ang ibibigay sa inyo kung talagang tama at tamang proseso ang ibibigay sa iyo tamang proseso ang susundin mo. So, let's say kung sa 20,000, makakapag-earn ka po ng, sabihin niyo pong 60,000 pesos, alisin mo na yung labor, yung sweldo, sabihin mo namang 30 to 40% po may profit po tayo doon. Ang maganda lang po nun, ang pinakamaganda lang na winner po ako, yung kapatid ko bilang OFW, hindi na po umaasa sa akin kasi doon na sila kumikita. So, yung dapat ipapadala kong 50,000 o 30,000, konti na lang kasi may kita na po sila dito. Yun po yung maganda. So, profitable. And then, nagdagdag pa kami ng another produkto. Yung chips, Shanghai, which is nagbibigay rin pa di bagong kita. So, yun po. Doon po siya, simply, yun po yung pinaka-tabulation ng income opportunity. Yeah. At sa usapin naman ng paglago ng ating negosyo, positive ba tayo mula pa ng umpisa or para merong certain years na kikita ba talaga tayo? Meron ba talagang pupuntahan yung ating ininvest? Siguro sa mga lahat na nakikinig po dito, lalo ng mga kababayan kong OFW yung katulad ko, hindi naman talaga mawawala yung fear, yung takot, yung doubt sa ating sarili.
Pero, syempre, lahat po ng business ay may risk. Tama po ba? Pero kung hindi po natin siya harapin, we're going to face your fear, you not take the risk, no? Wala po tayong ma-accomplish o hindi natin malalaman na pwede pala. Just like me, may takot din po ako, ha? Huwag niyo pong isipin ako yung laging sumusugal sa buhay. I have fears, but natutunan ko po sa buhay, ang mga tao nagiging successful, they take the risk. They took the risk, no? They faced their fear para at least malaman kung po pwede pala. So ako po, nakita ko po may takot, pero worth it naman po yung pag-take ng risk. Kasi po is, parang ito talaga, sa experience ko sa agri, no, napaka-miraculous ng agrikultura. Kasi alam mo yung lupa ay nanggaling sa universe or sa Diyos. Tama po ba? Merong hiwaga na nangyayari na ibinibigay sa'yo na hindi mo maintindihan. Saan siya nanggagaling? Yun yung experience ko po. At nabanggit natin kanina, kasama natin sa pamamahala ang ating pamilya. At ito naman din ang nagbibigay ng kasiyahan sa ating puso dahil sila din yung unang-una nating natutulungan. Paano natin na-implement yung ating epektibong pamamahala kasama yung pamilya natin sa negosyo? Dapat siguro may nagbabind or mayroong common na mission ng isang pamilya or isang institusyon. Katulad po naman ito, kami po is para nagkasundo-sundo na ang Kabutihan Farm ay isang layunin nito is makatulong. We are blessed, no? Na nabigyan kami ng pagkakataong maging maayos ang buhay from OFW ay wala na nag-a-abroad sa aking family. Ako na lang po ang talagang umiikot, no? So parang sabi ko, gagawin natin to hindi lang dahil gusto natin kumita. Gagawin natin to dahil gusto nating makatulong at maging inspirasyon sa lahat ng mga kababayan natin. No? So baka yun ang nagbabind sa amin kaya sila is ine-execute niya. At siyempre, kung negosyante ka, kailangan clear ka sa objective natin. Hindi maaaring magagawa tayo dahil gusto ko lang. Hindi. Kailangan may mission, may vision, at of course, alam po yung proper costing. Kasi po sa business talagang hindi po problema yung i-execute ng business. Dapat may knowledge ka lang talaga at kinakailangan pag-aralan ang A to Z ng pagkakaroon ng business. You can have a failure, you can have a mistake, at doon po tayo natututo along the way. At alam natin sa mundo ng negosyo, hindi lang tayo nag-iisa. So dahil dyan, ano po yung masasabi nating value proposition ng ating negosyo? Considering nga po na marami din tayong ibang nasa mushroom business. I think ang value proposition is you create the community. No? Kahit naman marami mag-mushroom, no? You create the community. Nandun ang satisfaction. And you can convert the dormant land, yung mga na hindi na ma-maximize, no? Na ma-maximize mo tuloy. Tapos, nabibigyan mo pa ng knowledge ang iyong pamilya o yung community na bibilangan. Plus, yung satisfaction talaga is, nababago mo ang buhay ng isang bata kasi nakakatulong ka sa pamamagitan ng scholarship program ng Kabutihan Farm. At meron din po ba tayo natanggap na suporta o assistance mula sa gobyerno o kahit sa pribadong sektor? Ano po ba yung mga tulong kung meron man? Siyempre, mga seminar, umaattend po kami niyan. Tapos ay yung mga, minsan po ay yung programa po ng gobyerno na bibigay po ng libreng, gabay po paano maging successful ng business mo. Plus, ngayon sa social media, marami ka naman po makukuha na sa ng gobyerno o sa privato. They share the expertise. Kaya po, hindi na rin mahirap magsimula mag-business. Ano po kaya yung tinatawag nating #buy one, share one? Dyan. Ang buy one, share one po kasi is, naggagawa kami ng kabutihan burger dito sa farm. No? So kapag bumili ka ng isang mushroom burger dito, gagawa pa ako ng isang burger. So ito yung share one. Sineshare po natin, naka 200 kaming kabutihan burger sa loob ng isang buwan, no? 200 na burger ang pamimigay namin sa mga bata, sa mga community, sa school. Basta may inaada po kami, community na namimigay kami ng kabutihan burger. So, buy one, share one. Kapag may ka dito ng isang burger, alam mo may natutulungan kang isang bata. Because you spread kabutihan, you share kabutihan. Ang saya naman ng campaign na yun. At syempre, ituloy na natin. Ano naman kayo? Ito, kaugnay po siya sa small act, big impact na spread kabutihan. So, sa Kabutihan Farm, gusto ko pong mangyari is, which is nangyayari na, hindi ka lang pupunta sa Kabutihan Farm because nakita mo yung ganda ng nature. Hindi ka lang pupunta ng Kabutihan Farm kasi gusto mo matutong mag-grow ng kabute or makita mo yung mushroom house namin. Gusto kong pagka nagpunta ka dito, makita mo yung aspetong agrikultural ay maaaring makatulong sa ating kapwa. Pero mas gusto kong dalhin mo, bitbitin mo yung kwento namin na malaki ka man, maliit ka man tao, you can do good. Kaya mong gawa ng kabutihan. Kasabi nga ng small act, big impact. Ako po bilang OFW, I speak on behalf 15 milyong OFW.
Kung 15 milyon po yan, magbibigay lang po ng isang kabutihan burger, 15 milyon pong bata ang makakain. O kaya, magbibigay ka lang po ng €1, $1. So, small act, it will create a big impact. 15 milyon po yan kada taon kung magbibigay lang ng $1 ang bawat isang OFW. At gano'n po kalaki ang impact niyan sa Pilipinas, lalong-lalo sa mga batang gusto matapos at makapag-aral. Yun po yung konsepto ng small act, big impact. Naniniwala ako sa small act mo, ang laki ng impact niyan sa Pilipinas. At pansamantala po nating puputulin muna ang ating panayam. Abangan po ang susunod na bahagi nito sa ating mga upcoming episodes. Once again, nakasama po natin si Sir Ringo Anacan, ang owner ng Kabutihan Farm at founder din ng Kabutissimo Foundation sa Amadeo, Cavite. Maraming salamat po. Pag nang mamroblema pa, ang RCEF ay nandito na upang tayo ay tulungan niya. Ang ani at kita ay mapaganda sa pagpapaunlad, pagpapalago ng binhi ng palay. Ang mga kagamitang pangsaka at makinarya, sa pamamagitan nito, kabuhayan natin ay uunlad na. Check na check sa ani, check na check ang kita, check na check sa RCEF, oh yeah. Check na check sa ani, check na check ang kita, check na check sa RCEF, oh yeah. Rice Competitive Enhancement Fund, Rice Competitive Enhancement Fund, check. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 at ng himpilang ito. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. At para sa umagang ito, narito po muli ang Unlad Komunidad. Katuwang natin dito ang Philippine Rural Development Project. And of course, para po sa ating segment na ito today, kasama natin si Binibining Eunice Gregorio, manunulat mula sa RPCO6. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating bisitahan ng Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise sa Kamindangan, Sipalay, Negros Occidental. Ito ay parte ng pagpapatupad ng proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ang Philippine Rural Development Project na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda ay isinusulong sa ilalim ng Kagawaran ng Pagsasaka mula noong taong 2014. Nobyembre 20 taong 2022 noong inaprubahan ng proyektong Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise. Pinondohan sa ilalim ng Second Additional Financing ng DAPRDP, layunin ng proyektong ito na tugunan ang mga hadlang sa value chain ng kape. Kabilang na dito ang produksyon ng mababang kalidad ng kape, kakulangan sa pasilidad para sa post-harvest, lumiliit na supply ng dekalidad na green coffee beans, dulot ng hindi maayos na pamamaraan ng pag-aani at primary processing, at kakulangan sa kaalaman o kasanayan sa pag-roast ng mga miyembro ng samahan ng mga magsasaka o people's organization. Nagkakahalaga ng 14,998,856 pesos ang nasabing proyekto at nakompleto ang implementasyon noong Oktubre 14, 2024. Kasama ng mga interbensyong ibinigay sa lead proponent group na Kamindangan Planters and Farm Workers Association at sa kanilang cluster member na Molobulo, Surat Tumina Incorporated sa Kawayan, Negros Occidental, ang proyektong ito ay nagbukas ng maraming oportunidad at tagumpay para sa kanila. Sa isang panayam, sinabi ni Richard Valiota, chairman ng Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise, na naging daan ng PRDP para makakuha ang kanilang grupo ng mga pagsasanay na mas lalong magpapaganda ng takbo ng kanilang negosyo. Mga intervention sa amon, upod sa munisa ang amon nga coffee processing facility nga kompleto sa
sa mga equipment nga amon ginagamit sa pag-process ang amon nga produkto nga kape. Kaya nga amon nga mga trainings nga natinan sa good agricultural practices kung sa diin da namon ginagamit ang amon nga mga natun-an para mapadugang ang amon nga mga produkto. Kag GMP, ang good manufacturing practices para sa diin ma-maintain namon nga limpyo ang amon nga produkto kag ang safety sang amon nga mga produkto. Kag ang pag-improve sang amon nga packaging o isa ina nga magamit para sa diin ang amon nga produkto makilala sa market. Kag mga trainings man pati man sa amon sa pagpalakat o sa pag-manage ng amon nga mga enterprise. Dagdag pa ni Valyotan, naging tulay ang mga trainings para makasali sila sa mga sarit-saring Coffee Expo. Isa sa pinagmamalaki ni Valyota ay ang pagkamit ng kontrata sa kilalang brand na Gourmet Farms na kilala sa sustainable agriculture and organic produce. Tungkol sa amon nga mga trainings namon, nag-join kami sa mga Coffee Expo. Sa year 2024, ang amon na naintahan ang Coconut Expo. Ako sa diin nag-exhibit kami sa amon nga product. Kag nakakuha kami sa kontrata namon sa Gourmet Farm worth 5.2 million. 9 na buwan matapos simulan ang operasyon ng pasilidad sa pagproseso ng kape noong Oktubre 2024, labis ang naging pagmamalaki ng mga opisyal ng Kamindangan Planters and Farm Workers Association at ng kanilang cluster member na Molobulo, Suratumina Incorporated sa tagumpay na naidulot ng proyektong ito sa kanilang buhay. Simula nun ay nakatanggap ang kooperasyon ng mga tulong kagaya ng coffee processing facility na kompleto ng mga angkop na kagamitan para sa pagproseso ng mga produktong kape. Ang produktong kape na minsang napabayaan ay unti-unting naging simbolikong bahagi ng bawat tahanang Pilipino. Bilang patunay ng kahalagahan nito, para sa Kamindangan Planters and Farm Workers Association at sa Molobulo, Suratumina Incorporated, ang kape ay nagsilbing lifeline o kabuhayan. Sa tulong ng Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise, sila ay nadala sa mga lugar na dati pangarap lamang. Ito ay nagbukas ng landas tungo sa mas matibay at tuloy-tuloy na tagumpay. Sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project, magpapatuloy ang pag-init ng tagumpay ng kanilang enterprise at ang pagkakaroon ng masustansyang kabuhayan. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang sa ating mga kasamahan sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. At syempre, hindi po natin palalagpasin, hatid po ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Magandang araw mga ka-agri! Ang ating Agri-Trivia segment ay magpo-focus ngayon sa nakaraang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batid ba ninyo na ang 20 pesos na bigas na matagal nang hinihintay ng marami ay isa ng realidad sa ilang bahagi ng bansa at palalawakin pa? Sa nakaraang ika-4 na State of the Nation address, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang alokasyon ng 113 billion piso para sa pagpapalakas ng mga programa ng Department of Agriculture. Bahagi ng pondong ito ay ilalaan para sa pagpapalawak ng 20 pesong bigas program o rice program sa buong bansa. Sa pilot implementation, matagumpay na naipatupad ang programang ito sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang ang San Juan, Pangasinan, Cavite,
Occidental Mindoro, Cebu, Bacolod, Guimaras, Siquijor at Davao del Sur. Ang 20 pesong bigas o P20 rice ay ipinapamahagi sa pamamagitan ng mga kadiwa stores at kadiwa centers, mga pasilidad na itinatayo o pinalalakas sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layunin nitong maihatid ang abot-kayang bigas diretso sa mga consumer habang sinisiguro rin hindi malulugi ang mga magsasaka. Katuwang ng DA ang iba't ibang ahensya tulad ng National Food Authority o NFA, Philippine Rice Research Institute o PhilRice at iba pang institusyong agrikultural upang mapanatili ang produksyon, kalidad at presyong makatarungan para sa lahat. Ang layunin ng programang ito ay hindi lang murang bigas kundi siguraduhin din ang food security, suporta sa mga magsasaka at pag-abot ng pagkain sa mga pamilyang higit na nangangailangan. O ngayon, alam niyo na. At iyan po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At alam niyo po ba na base po sa Proclamation number 282 series of 2017, ang buwan po ng Agosto ay dineklara kada taon bilang ASEAN Month. Yan nga po, no, dito ay kasama natin mga ahensya ng gobyerno, particularly po ang Department of Foreign Affairs, Department of Education, Department of Interior and Local Government, Department of Tourism, Department of Trade and Industry, and the Commission on Higher Education, na magsama-sama po, no, along with all the other agencies para sa mga programs and activities para po sa ating suporta sa ating ASEAN. Okay, so every August po pala yan. Ito yung nanggaling sa Memorandum Circular number 92. Inisyo po, syempre, ng ating Malacanang Office of the President. And of course, ayan, meron pa ba tayo mga upcoming for this month? Ito po ay ang ating mga aabangan pa. Month lang din po, History Month. Siyempre, buwan ng wika o buwan ng wikang pambansa. Ang ating pong kasamahan dito ay ating nakakadaupang palad din po mula sa Komisyon ng Wikang Filipino. Ayan, ano? Sa darating na August 9 as well, ang International Day of the World's Indigenous Peoples. And meron din pong nalalapit by the end of August, ang ating National Coconut Week, kung saan ito po ay pinangungunahan ng Philippine Coconut Authority sa pagbati po sa ating mga kasamahan sa PCA. And of course, meron din po tayong selebrasyon ng anibersaryo ng 2 kaugnay na ahensya or tanggapan ng kagawaran ng agrikultura. Una po dito ang Bureau of Agricultural Research. Ayan, so advance po sa inyo, happy anniversary, as well as the Philippine Fisheries Development Authority or PFDA. So, pagbati po sa inyong selebrasyon ng mga anibersaryo. At yun na nga po, no, siguro wala na ba tayong announcements? Recently po, no, yung ating, syempre hindi po tayo mapapagod na isulong ang kamalayan tungkol sa Philippine Agriculturists Month. Ito ay pakikisa po natin sa ating mga minamahal na mga agrikulturista. Syempre, kami po galing sa DA, yan po ay sinusuportahan yung mga ating lisensyado. Yun, lisensyado. Yan, ating mga napakauhusay na mga agriculturists. So, kami ay nasa support ninyo in promoting ang ating mga pinagdiriwang, especially for the, ito pong magtatapos, or nagtapos actually, na buwan ng Hulyo. And of course, yung atin nga pong mga aabangan pa, yan sa amin yan sa mga upcoming episodes sa Maunlad na Pilipino. And of course, with that, napapasalamat po kami again for the opportunity na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pang-radyo hatid po sa inyo ng DA AFID. And of course, para sa pagkain, kaisipan, mula sa unang aklat ni Lucas, Kabanata 18, Talata 16, ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang
bawalan sapagkat para sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. Mula po sa Department of Agriculture, niyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid sa inyo, kabilang ang episode natin this morning. Thank you for joining us. Sa mga listeners po natin ay tara, magbabalik po tayo ulit next Saturday sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, sa lahat ng mga katuwang sa programang ito, kabilang syempre lahat ng segments na kung wala po sila hindi mabubuo ang program natin. Of course, kasamaan ko po sa DA Central Office si Ma'am Ira Cruz. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Elar Shaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.